Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansa na may kakaibang pamamaraan ng paggunita ng mahal na araw. Makikita ito sa mga tradisyon at gawain na taunan nating isinasabuhay sa tuwing sasapit ang Semana Santa. Pabasa, bisita iglesia, penitensya, pagpapako sa krus. Ilan lamang ito sa mga tradisyon na kinalakihan na natin bilang mga Katoliko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Del Mar. At ito ang Buhay OFW. Isa pong mapayapang pagbati ang hatid namin sa mga kapatid nating OFW ngayong pagbubukas ng linggo ng mahal na araw. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang mga kwentong buhay OFW ng mga kapatid natin mula sa Pampanga, isang lugar sa ating bansa na dinarayo sa tuwing sasapit ang Holy Week dahil sa kakaibang debosyong isinasagawa nila sa paggunita ng kamatayan ni Hesukristo. At kukumustahin din natin ang ating mga kapatid mula sa tanggapan ng OWA Region 3 sa San Fernando, Pampanga. Ang mga kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. Kina-counsel ho natin yung family rito. Doon naman, kina-counsel din yung OFW. Tinatawagan ho sila. Kaya dito ho, gusto natin talagang mapatatag, mapalakas yung mga family circles natin para siya ang maging support group ng mga pamilyang naiwan dito. Susunod na Buhay OFW. Sino-sino ang mga kabataan na pumasok sa nakaraang 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards? Ano ang kahalagahan ng Sons and Daughters of OFW at bakit nais itong ipalaganap ng CDCP-ECMI sa buong bansa? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Sa aming pagdalaw sa bayan ng Pampanga, nagsadya kami sa tanggapan ng OWA Region 3 sa San Fernando para kumustahin ang kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers na Kapampangan. Sa isang pag-aaral, ang Pampanga ang may pinakamaraming OFWs sa 7 probinsya ng Central Luzon. Sa kabuuan, meron tayong 295,000 na mga active OFWs. Merong 448,000 na inactive. Yung mga
inactive na OWA members na tawag natin. Kasi yung bilang natin 295,000 yun yung mga active, yung mga registered sa OWA. And sa Pampanga, meron tayong 72,800 na mga active OWA members. At meron tayong mga 120,000 na mga inactive na OWA members. Ang mga samahan ng mga pamilyang OFW o mas kilala sa tawag na OFW Family Circles ang isa sa binibigyan ng focus ng pamunuan ng OWA Region 3. Ngayon po sa Pampanga, very active po yung ating mga family circles at pati yung ating local government, very active din ho sa pagsuporta rin sa kanila. Actually, ginawa ho natin na bayan-bayan ho. Bawat bayan meron tayong mga family circles. Pagpapatatag dun sa organization nila, ang ginagawa natin kasi gusto natin na unang-una maging cohesive yan, matatag yan. Ang sinisikap natin dito, ma-empower ang ating mga family circles, mga organizations ho natin. Na hindi lang basta-basta umaasa sa ating pamahalaan, kundi maging kaagapay ng ating pamahalaan sa pagtulong sa kapwa nila at sa kanilang sarili. Tinanong namin si Mr. Mercado kung anong suliranin ang kalimitang idinudulog ng mga OFWs sa kanilang tanggapan. Marami pa rin ho, kung titignan ho natin, mas marami pa rin yung usapin ng problema sa pamilya. Mas marami pa rin ho. Yun, kung titignan mo dun sa ibang mga kaso, halimbawa yung mga maltreatment, ganon, marami pa rin ho yung sa problema ng pamilya. Halimbawa yung, alam na natin na pag nalayo yung isang OFW, kumisan nakakalimot siya dun sa mga pangarap nilang pamilya. Yung pag-aaral ng mga bata, o yung sa pagbubuo mismo dun sa pamilya nila. So, mas marami po yung ganun. Meron din ho tayo yung mga problema, yung mga maltreatment, hindi sinunod yung kontrata. Pero kung ihahanay-hanay mo po yan, isasort mo po yan, mas marami pa rin yung dun sa pinag-uusapang pamilya. Dahilan kung bakit nais nilang patatagin ang kanilang mga OFW family circles. Para siya ang maging support group ng mga pamilyang naiwan dito. Kung may mga problemang ganyan, sila-sila rin ang magtutulong-tulungan. Kasama na ho dyan sa mga family circles natin, yung mga dating OFW na nakaranas na rin ng ganyang mga problema at alam nila kung ano yung dinadanas ng mga OFWs doon ngayon. So, mas maganda ho kasi kung magkakasama-sama sila at magkakaroon ho ng sharing. Narito muli ang pagpapaalala ni kapatid Mamerto sa ating mga OFWs. Unang-una po, sana po huwag natin kalimutan yung ating mga pangarap, yung ating mga objectives, kung bakit tayo nagpupunta sa abroad. Wag ho natin kalimutan yan para hindi tayo ma-stray. Pangalawa, nandito lang ho kami, ang OWA, para tulungan ho kayo. Alas 7 ng gabi, bago ilabas yung prosesyon, sila yung susundo sa Apostol Santo Inchero sa simbahan, sila maglalabas hanggang ipoprosesyon sa Kabahag. Matawag dito sa ating kombinador dito sa Guagua po. Sa susunod na Buhay OFW, sino-sino ang mga kabataan na pumasok sa nakaraang 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards? Ano ang kahalagahan ng Sons and Daughters of OFW at bakit nais itong ipalaganap ng CDCP-ECMI sa buong bansa? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Dinalaw namin sa kanyang tahanan sa San Nicolas, Guagua, Pampanga, si kapatid Armando Samson, 61 years old. Kakaretiro lamang ni kapatid Armando bilang isang building administrator sa isang kumpanya sa Makati. Meron siyang 4 na anak, 3 dito ay pawang mga overseas Filipino workers. Yung 3 pong sunod-sunod, yung panganay ko po kasama ko din sa ngayon dito. Tapos yung 3 babae, si Marian, si Marie Chris at saka si JM, yan po yung sunod-sunod, nasa Dubai po sila ngayon. Masaya naman po sila doon, wala naman tayong naririnig na nahihirapan sila doon. Mga kampanya na pasukan naman, asawa ng Diyos, magaganda naman po, mama, at saka well-paying company, well-paying job ang naswertihan nila. Ang kanyang pangatlong anak na si Marie Chris ang unang sumubok mag-abroad. For greener pasture siguro, ma'am, na naisipan niyang maghanap ng magandang kabuhayan namin. Ayos na po, ma'am, wala naman po, siyempre gusto ko rin silang masenso, kumita para makapangunlad sa buhay, ma'am. Ganun pong purpose nila, tsaka makapag-adventure. Baka hindi lang naman sa Dubai napunta niya po, at least mga 5 countries pang pinunta niya maliban sa Dubai. Pero base po siya sa Dubai. Nakapagtayo na ng apartment dahil sa si Marie Chris nga po yung nagumpisa. Sa Palit, nakapagpatayo sila ng 4-door apartment doon sa Palit. Yun lang po, napundar ng pinakauna. 8 taon na sa Dubai si Marie Chris bilang isang accountant. Doon na siya nagsimula ng pamilya ng kanyang napangasawang isang inhinyero mula din sa Pampanga. May isa na silang anak. Meron silang dalang mga katulong. Good paying job, baka siguro. Kaya naman po siguro nilang i-subsidize yung gastos. Matapos ang ilang taon, tinulungan ni Marie Chris ang bunsong kapatid na si Juan Miguel para makahanap din ng trabaho sa Dubai. 5 years na sa Dubai si Juan Miguel. Doon na din siya nakapag-asawa at meron na din siyang isang anak. Taga Marikina yung pangasawa niya. Kasama niya. Kaya hindi na po kasama sa trabaho. Medyo malapit doon sa kanila siguro. Doon sila nagkakilala na po. Maganda naman po kabuhay nila ngayon, ma'am. Sa Magnum Technology Corporation po siya nagtatrabaho ngayon, ma'am. Ang kanyang pangalawang anak na si Mary Ann ay may maayos naman na trabaho sa isang malaking oil company dito sa atin. Pero hindi din ito natanggihan ang mas magandang oportunidad na hatid ng pag-a-abroad. Siguro, umahanap din ng magandang kabuhayan. Sinubukan niya, siguro na gusto naman po. Sa tulong ng mga kapatid, nakakuha ito ng magandang trabaho sa Dubai. 3 years na siya doon. Nakabase po siya sa ngayon, sa Dubai din. Pero presently, nasa South Africa siya ngayon . Representative ng company nila, baro seminar purpose yata. Dalaga pa po siya, wala mga asawa. Ang panganay na anak na si Daniel John ang kasakasama ni Armando dito sa Pilipinas. Isa din itong building administrator sa Makati. Kung tutuusin, maaari nang hindi magtrabaho si kapatid Armando dahil maayos na ang estado ng kanyang 4 na anak. Sila po ang nagpapadala sa atin ng konting tulong. Tapos binili tayo ng health insurance card. Meron kompleto naman tayo. Para gano'n ba, at least alam na kasi hindi naman ako nahihirap. Medyo pag tumatawag na lang tayo, saka na lang po tayo na tinutulungan po. Pero kahit nagretiro na siya, nagtatrabaho pa rin siya bilang isang consultant. Wala naman po kaming kabuhayang iba, kundi wala naman tayong bukid . Saka sayang pa naman ang pagkakataon, malakas pa naman po tayo, ma'am. Tradisyon na sa pamilya ni kapatid Armando ang nakikibahagi sa mga gawain ng simbahan sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Yung mga ninuno namin, yung namana namin tradisyon sa kanila, pag mahal na araw po, nung nag-start po kayo since 1982, yung lolo kong namatay dyan, dating apostoles po sa mga 12 apostles, yung inuugasan lang para sa history ng ating Bible, ma'am. Nung namatay siya noong 1980, ako po nag-take over sa kanya . Until siguro almost 15 years siguro po, ma'am, mga nakaraan doon since 1980. Sa amin dito sa Kamambangaw, ang tawag doon ay paso. Yung paso po dito, ma'am, kung kahit magtanong kayo dito sa amin dito sa Guagua, yun po yung mga, halimbawa ko parang inong namatay ating Panginoon, siya po yung nililibing. Ang tawag po natin, yung nakakaro,
Pag oras ng prosesyon ay Santo Inchero po may. Santo Inchero po. Siguro sa ibang bayan din gano'n yung nakahiga yung mahal na Panginoon dahil sa kanyang kamatayan. Then kunwari lilimin natin sa bayan prosesyon. Pag pinrosesyon po si Santo Inchero dito sa amin dito, marami po kasing malasantong pag nagprosesyon yung pinaka-araw ng Biyernes Santo ma'am, yung gabi po. Ayun, yun ang pinakauna sa prosesyon, yung Santo Inchero, yung nakahiga parang si Jesucristo, tapos humihila yung mga paso ang tinatawag namin dito sa wag-wag po. Nagahila po kasi nakaitim yun nakaitim, nakadress ng itim, nakipang mukha, tsaka parang yung nagpipinitensya. Pero hindi naman po nagpipinitensya. Mga 2 hours siguro po ma'am, from yung main church namin dito sa parish church namin, tsaka dito sa tinatawag namin dito sa Kapampangan ay paglimbunan. Kung paglimbunan, ibig sabihin po yung dinadaanan ng prosesyon pag may prosesyon ng simbahan. Natin si Jesucristo sa simbahan, yung kahiga, hanggang doon lang po yung ating gusto kong i-turnover yung aking pagka-service po para masubukan naman ang anak ko. Binigay ko doon sa anak kong babae si Marian, yung nasa Ciel. Siguro mga ilang taon nakapag-serve. Then nung sinwerte naman sa trabaho sa Maynila, hindi siya nakakauwi po. Ipinasa doon sa kuya niya, si Daniel, yung pinakapanganay pong lalaking kasama ko ngayon dito sa Pilipinas. Ayon kay Armando, nakagisnan na niya ang pagiging relihiyoso ng kanyang pamilya. Sa katunayan, ang kanyang panganay na kapatid ay isang madre. Yung lolo ko po, yung pinsan ng mother ko. Doon po nagsimula. Pero sila, noong pang matagal lang panahon po, namulat kami dito sa mundo, gumaganap na po siyang ganyan noong unang panahon pa. Alam niyo na po, noong unang panahon, may mga tao, mga conservative pa ho noon Kahit na yung mga tiyahin ko pong buhay pa ngayon, wala rin ginagawa ko. Sa simbahan din lagi, simbahan. Actually po, kami magkakapatid. Tapos din sa lahat ng Catholic schools. Pati mga anak na po namin yan, hindi na po siya nagyayabang sa Catholic schools po lahat. Ngayong mahal na araw sa kanyang pamamanata, wala nang hihilingin pa si kapatid Armando. Nagpapasalamat na lamang siya sa lahat ng mga biyayang kanyang natanggap. Papasalamat lang kami. Sa loob ng isang taon, nakaraos tayong walang sakit. Hindi tayo nagugutom, nakakapagtrabaho pa po tayo, tsaka nakakapunta tayo kung saan gusto, walang kapansanan. Malaking pasalamat na po sa Panginoon. Nababasa ko sa mukha nila, ma'am, parang gusto nila roon, nag-enjoy naman po sila doon siguro. Tapos kung may kita naman ng konti, kumpara dito sa atin dito, kahit na pagkatapos gusto pa siguro mag-adventure, mga bata pa naman sila, may mga adventure, tsaka bale mo, baka meron pa silang future na. Nak, like, Marian, Pot. Nabigla nga ako. Bigla ako interview ng mga taga-OFW rito. Bigla akong kinuna ng camera. Itong bahay natin, nakikita ng background. Ito yung garden natin kinumambak. Kamusta ka dyan? Magpakabait kayo at magmahalang kayong tatlo dyan. Katulad ang lagi kong pinagbibili sa inyo. Malaking blessing sa amin although hindi ko siya pinangarap. Karamihan ngayon pinapangarap nila dahil nakikita. Kasi nung time na yun, wala pang masyadong mga OFW noon, di ba? Nung 1980s, kakunti pa na. Sa susunod na Buhay OFW, sino-sino ang mga kabataan na pumasok sa nakaraang 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards. Ano ang kahalagahan ng Sons and Daughters of OFW at bakit nais itong ipalaganap ng CDCP-ECMI sa buong bansa? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated.
Panganay sa 9 na magkakapatid si Eduardo Pineda. Sa murang edad, kinakailangan niyang magtrabaho para makapag-aral. Nung year 70s yun, 1970s, working student ako noon. No? Pag bakasyon, kahit na high school pa lang ako, pag bakasyon, nagsisave ako para sa enrollment ko kasi baka hindi kaya na ng mga magulang ko. Ano lang sila, plain housewife at saka carpenter lang. Carpentero yung father ko. So kung makapag-aral, kaya tuwing bakasyon, sumasama ako sa construction. Nung matapos na ako sa high school, para makapag-aral naman ako sa napilitan akong gumawa ng hollow blocks. Sa madaling araw, nag-umpisa kami ng 4 o'clock hanggang 9 o'clock para hindi na siya mainit. Nakapagtapos ng kursong Refrigeration Technology si kapatid Eduardo. 1981 nang dumating ang pagkakataon para makapag-abroad. South Africa sana ang kanyang patutunguhan pero mababa ang sahod kaya hindi na lamang niya itinuloy ang pag-a-apply. Hindi ko na kursudahan yung offer kasi 2,800 yung. Tapos nung pauwi na ako, nakasakay ako ng bus sa classified ads, nakita ko may opening malapit lang dun sa bus station sa may Avenida, no? Hindi na ako magbabanggit ng Tapos bumaba ako, yung dala-dala ko mga resume at documents, sinabit ko sa kanila. $1,200 ang offer sa Saudi Arabia. Agad siyang nakaalis sa loob lamang ng 30 araw. Nagsisimula pa lamang noon sa pag-unlad ang bansang Saudi Arabia. Medyo pahirapan nun. Walang mga recreation, di katulad ngayon. Marami ng mall ngayon dun eh. Hindi ka na, at saka yung merong mga amenities doon, yun lang. Malilibang ka dun sa mga sa body fitness mo, sa health mo, andun siya. Pero andun pa rin yung homesick. Tulad nung narating ko ngayon, hindi ko pinangarap. Parang lang, bang sabi ko, yung pang-araw-araw lang. Eh, nung nakarating na ako sa ibang bansa, nung OFW ako, hindi pala pwede yung ganun. Palaging may dinedemand, walang satisfaction yung. Kaya ako nagtagal sa Saudi. Dahil nga, sabi ko, bahay lang. Nung nagkabahay ako, tapos ganun na naman. Nung nagkaroon ako ng anak, kailangan pa to. Indefinite ang kanyang kontrata sa isang kumpanya na pag-aari ng Saudi government. Kasama sa mga benefits, ang pwedeng isama ang pamilya para mamasyal o manirahan doon. Sa kanyang 20 taon sa Saudi Arabia, nakapagpatayo na siya ng sariling bahay, nakapagpundar ng mga sasakyan, nakapagtabi ng puhunan. Dumating ako ng 2000, nakapagnegosyo ako ng 2001. Contractor ako sa services. Service provider sa mga kumpanya, ganun. Regarding dun sa mga cooling facilities nila, yung kasama na yung sa car air conditioning. Tapos ngayon, sub-dealer kami ng iba-ibang brand ng air conditioning units. Nakapag-ipon para sa kanyang pagre-retiro. Nakapagpatapos ng 3 anak sa kolehiyo. Yung panganay, may trabaho siya. Dati sa Pepsi. Nag-resign yata sa Pepsi. Ngayon nasa Kia Motors siya. BSIT siya. Yung isa naman, yung pangalawa, business management. Tapos yung pangatlo, yung bunso, registered pharmacist siya ngayon. At higit sa lahat, mula nung nandun ako, may natutulungan na rin kami yung specialist sa pamilya. Nung nakarating na ako dito, siyempre, marami din naman lumalapit sa akin. Hindi naman pwedeng hindi mo sila, hindi ba? Kahit papano lang, masaya na sila. At least, pag lumapit sila, may bibigay ka. Kung hindi man yun lahat ng pangangailangan nila na ibibigay, at least, nakakatulong ka. Kung meron ka, share mo. Di ba? Yun ang magandang halimbawa. Kung ang importante, makatulong ka sa kapwa mo, lalo na yung nangangailangan, di ba? Yung nangangailangan, hindi naman kailangan maging mayaman ka para makatulong ka.
sa mga nangangailangan. Ako na-experience ko yun. Iba pala yung yung kalinga ng ama kaysa sa ina. Kasi lumalaki yung mga anak ko, medyo yung panganay ko, 13 years old pa lang may girlfriend na. Kasi yan basketball player. Nung nadismaya siya, from SBP to Passerelle, basketball player ng Don Bosco. Tapos naging varsity player siya. Nung last year niya, nadismaya kasi inalis. May pinalit. Na-divert yung niya sa ibang siguro sa barkadas. So, nagipag-girlfriend siya, bata pa. So, ano bang dahilan kung bakit andito ako? Sabi ko, tinanong ko, Sabi ko, ano bang dahilan kung bakit andito ako? Para mapaganda yung buhay ng pamilya, hindi ba? So, nagdesisyon ako, sabi ko, yung pera, pag hinanap mo, makikita mo. Kaysa naman hindi makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak natin, siguro, sama-sama na muna tayo dyan. Ang totoo nun, may usapan kami nung kasi ayaw niya akong palisin nun dahil Saudi kasi yung pinaka-superior namin dun. Sabi niya, paano yan? Hindi ko pa kaya. Tinuruan ko siya. Sabi niya, sige, bigyan kita ng 3 months. Sabi niya, baka hindi man ako magtagal ng 3 months dito, alis na rin ako. Kaya pala hindi ako tinatawagan, umalis na. Kaya hindi na ako nakabalik doon. Pero yung usapan namin, i-request niya ulit ako. Pero yun nga nangyari, hindi niya kaya. Kilala bilang matulungin sa kanilang lugar si Kapatid Ed. Ito marahil ang dahilan kung bakit nananatili siyang number 1 na kagawad. In-invite ako nung classmates ko, siyang kapitan dito. Pag-uwi ko, 2000 na umuwi, inano ko ng 2002, so 3 yung nag-invite sa akin. Siyempre siyang incumbent na kapitan. Sa kanya ako sumama. Pinalad naman, naging number 1 kagawad ako nung time na yun. Tapos, ayaw ko na sana. Pinilit na naman ako, kaya ngayon kagawad na naman ako. Aktibo din si Kapatid Ed sa mga gawaing simbahan. Nung nasa Saudi ako, yun ang pinangarap ko na makapagsilbi sa Panginoon. So, nung mga 3 months lang ako dito, may nag-invite sa akin, so binrab ko na. So, ganun nga, naging couples for Christ kami, ganun. Tapos dito sa parokya, EMDC nga. Ina-assist namin yung pare sa pagsusunan ko ng hostya. Ilang taon na siyang gumaganap bilang isa sa mga apostles sa kanilang parokya sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Yung mga activities dito sa parokya, may mga one week ang dito dun sa Holy Week celebration. Holy Week, involved kami dyan sa parokya, tapos dito sa chapel, dito sa baryo namin. Tapos nagbibisita iglesia kami sa tuwing Thursday, Holy Thursday. Ganun. Tapos kuminsan ilang years na yun naging apostoles ako sa sa Holy Week, yung washing of the day. Nais paalalahanan ni Kapatid Ed ang kanyang mga kapwa OFW na maging matatag at matapat sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi kuminsan nakakasira din ng pamilya. Kasi marami kasi sa mga kasama namin na nasira yung pamilya. Pinaka-threat dun yung dahil nga sa pangungulilan o tao lang tayo. Pag hindi mo nalabanan yun, talagang malaking tukso yun. Susunod na Buhay OFW. Sino-sino ang mga kabataan na pumasok sa nakaraang 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards?
Ano ang kahalagahan ng Sons and Daughters of OFW at bakit nais itong ipalaganap ng CDCP-ECMI sa buong bansa? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Inabutan namin si Nancy Mendoza Cuenco sa tahanan ng kanyang kapatid sa Lambak, Guagua, Pampanga. Ang kanyang kapatid ay halos 20 taon ng supervisor sa isang hospital sa Holland. Naiwan kay Nancy ang pangangalaga ng bahay na ito na nagsisilbing tirahan ng mga kapatid at kamag-anak nilang OFW sa tuwing uuwi ng Pilipinas. OFW din ang asawa ni Nancy na si Levi. Master carpenter ito sa New Zealand. Siyempre, for greener pasture. Kasi dito, as a carpenter, parang sakit ng tiyan yung trabaho ng karpintero. Minsan wala, minsan meron. Kaya isa lang yung anak namin dahil sa financial stability. Ang trabaho magaan lang dahil master carpenter ang asawa ko. Okay din yung sahod, kaya lang malaki yung tax tsaka board and lodging. So far yung mga Kiwi mababait daw. Tsaka yung climate, paiba-iba yung climate doon, di ba? Yung mga kasamahan niya sa trabaho, mag-aangkat trabaho yung mga Kiwi. Tapos nag-e-enjoy din siya sa pagkain. Mas marami ang tupa doon kaysa sa mga tao eh. Bago pa nakapag New Zealand ang asawa, nakapagtrabaho na din ito sa ibang bansa. Nag-Taiwan siya. Tapos after how many years, nag-Guam siya twice. 2 years sa Taiwan si Levi bilang factory worker sa isang textile company. Sa Guam naman ay nasa construction ito. Hanggang sa maswertihan niya sa internet na nangangailangan ng mga karpentero sa New Zealand. Magaling yung asawa ko, hindi naman sa pagmamayabang. Kahit sino magsabi dito, quality talaga yung trabaho niya. Kaya lang, dahil walang gastos, dumaan naman siya sa butas ng karayom. Pero thanks God, nakaano siya. Plano na mag-asawa na sa New Zealand na manirahan kasama nag-iisang anak na si Abigail. Na-apply na kami para maging permanent residence doon. Sana, God willing. Hindi mo kailangang magtrabaho dahil kailangan magsumikap para sa lahat ng mga nagastos, kailangan, di ba? Para sa future namin. Sabi nga ng ate ko dito, yung taga Norway, naku, laking adjustment ang gagawin nyo niyan, sabi nga gano'n. Nung nag-New Zealand siya, pinasok ko na sa isip na darating yung panahon, pupunta rin kami doon. Aktibo sa kanilang parokya si Nancy. Taon-taon, sa tuwing sasapit ang mahal na araw, abala siya sa mga gawain ng kanilang simbahan. Bilang secretary, akong nag-house to house para sabihan sila na sila ay isa sa mga mabibigyan ng yung mga Station of the Cross, 14 yun eh. May parish-wide dito, gagawin sa simbahan. 200 to 300 expected na tao, pakakainin namin. 3 a.m. ng madaling araw. Matagal na naglilingkod sa kanilang simbahan si Nancy. Pero lalong tumindi ang kanyang debosyon na manganib ang buhay ng kanyang anak. Sinabi ko sa Diyos at sa anak ko, kasi mamuntik na siyang namatay. Kasi nag-iisa lang siya. Nagka-dengue siya, stage 3. Pinangako ko sa sarili ko na mag-ano ko kayo. Tag doon, yung sumuyo, yung parang ilalaan ko yung buhay ko sa kanya dahil pinairam niya ulit ang anak ko. Ngayong mahal na araw, hiniling ni Nancy na sana ay matuloy ang pagsunod nilang mag-ina sa asawang nasa New Zealand. Sa asawa ko, si Levi Layog Cuenco, malapit na yung 20 years natin sa April 5. Salamat sa Diyos at ikaw ang binigay niya na naging asawa ko at naging ama ng anak ko.
Mag-ingat ka dyan sa New Zealand at sana God willing, in few months time, magkikita-kita na tayo at magkakasama na tayo. Lord, sana po ingatan mo ang asawa ko at ang anak ko at kami, lahat ng mahal ko sa buhay. Sa susunod na Buhay OFW, sino-sino ang mga kabataan na pumasok sa nakaraang 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards? Ano ang kahalagahan ng Sons and Daughters of OFW at bakit nais itong ipalaganap ng CDCP-ECMI sa buong bansa? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Nais naming magpasalamat sa mga kapatid natin sa tanggapan ng OWA Region 3 sa kanilang tulong at mainit na pagtanggap sa aming pagdalaw sa Pampanga. Salamat kay Region 3 Director Maria Lourdes Reyes, OIC Mamerto L. Mercado III ng Program Services Division, Regional Welfare Officer Maria Cristina Beng Malyari, kay Administrator Assistant Mirna Aquino at kay Family Welfare Officer Jigsy Simbulan. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kong kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap